Romans chapter 6 verse 6 to 8. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. Now if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay Dying with Christ. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay dying with Christ means dying to the old self. Sa oras po na tayo sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, yung dati nating pagkatao o yung dati nating sarili ay pinako na rin kasama sa krus upang yung makasalanan ng pagkatao po natin ay mapawalang bisa. Kasi nga po, the wages of sin is death. And kapag namatay yung kasalanan natin o yung old self natin kasama ng ating Panginoon sa Kristo, krus ng Kalbaryo, yung kabayaran sa kasalanan na po yun, which is kamatayan, ay mapapawalang bisa na rin. Ibig sabihin po, hindi na tayo paghaharian ng kasalanan at hindi na natin kailangan sundin yung mga makasalanang hilig ng ating mga laman. Yung proseso po ito ay hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan, kundi ito po isang patuloy na realidad sa buhay ng bawat mananampalataya. Araw-araw, tinatawag tayong tinakwil ng dati nating mga sarili, yung mga kaugalian, yung mga gawain, yung mga kaisipan, at saka yung mga gawi na hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon Diyos. Sa ganung paraan po, lumalakad po tayo sa bagong buhay kaloob ng ating Panginoon Diyos. Pinapalaya tayo mula sa lumang pagkatao na pinamamahalaan ng kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay dying with Christ means dying to the old self. Yung lahat po ng ating makasalanan ng pagnanasa, gawi, tsaka yung mga kasalanan ng namumuno sa ating mga puso ay kailangan ipako sa krus kasama po ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay isang matinding larawan ng pagputol na ang anumang anyo ng kasalanan na dati nating kinagisnan, yung mga ginagawa at yung dati nating minahal. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, nabigyan po tayo ng kapangyarihan upang talikuran yung mga bagay na lumalayo sa ating Panginoon Diyos. Bagamat yung toxic po ay nananatili sa mundong ito, binibigyan po tayo ng Espiritu Santo ng kalayaan o kakayahan na labanan ito, yung kasalanan, at mamuhay po ng may kabanalan. Ang pagpapako po sa ating kasalanan sa krus kasama po ng ating Panginoon sa Kristo ay nangahulugan ng patuloy na paglaban sa tukso at pagkilala na tayo po ay pinalaya sa pamamagitan o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Pinalaya tayo through the power, the crucifying our sin with our Lord Jesus Christ. Through that, napalaya na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay dying with Christ means daily surrender. Araw-araw po tayong tinatawag na talikuran po yung ating sariling kagustuhan at sundin ang ating Panginoong Kristo. Ano man yung kapalit at ano man yung magiging outcome, dahil alam naman po natin sa mga sarili natin na hindi tayo ililid sa kapahamakan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan po nating sumunod sa kanyang plano, talikuran yung kasalanan, talikuran yung mga dating gawi na alam natin na nakapagpalayo ng ating relasyon sa Kanya. Yung pagpapasan po ng krus araw-araw ay sumisimbolo ng ating pagiging handa sa harap na harapin yung anumang pagsubok, yung pag-uusig o paghihirap alang-alang po sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga po, yung pagtalikod sa kasalanan, yun yung isa sa pinakamahirap kung hindi pinakamahirap na gawin sa ating buhay. Kasi nga po, yung kasalanan is inborn na o natural na o parang nakatanim na sa ating mga puso ang kasalanan. Kaya sa pagtalikod po nito, hindi po madali. May marami kang pagdadaanan, yung pag-uusig o pang-uusig ng ibang tao, yung mga pagsubok na yung urge para talikuran yung kasalanan na yun, at yung paghihirap alang-alang po sa para lang masunod yung mga gawain na ayaw na hindi kalugod-lugod sa
mata ng ating Panginoon Diyos. Ang pagsuko po ay nangangahulugan din ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. Mula sa ating mga desisyon, yung mga pangarap natin, at saka yung mga takot at alalahanin na kinikimkim natin sa mga puso natin. Sa ganitong paraan po, hinayaan natin ang ating Panginoon Kristo yung mamuno sa ating mga buhay. Hinayaan natin siyang mag-drive para sa ating mga pang-araw-araw na desisyon o sa mga mangyayari sa ating mga buhay. Siya yung pinapahawak natin, pinapahandle natin sa ating mga daily mga pagsubok. Ang hirap na mag-English. Pero ayun, let our Lord thrive in our life. Kasi nga po, kagaya na sinabi ko kanina, hindi tayo papahamak ng ating Panginoon Diyos. Lord, God's way is the best way. At kapag alam natin sa sarili natin na si Lord yung may drive ng ating mga buhay, alam natin na magiging maganda yung outcome, magiging best yung outcome. At wala na akong mailadagdag. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.